sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, mula sa kailaliman ng puwang ng kawalan ay lumitaw ang isang nilalang na tila isinilang mula sa mismong dilim ng kalawakan. Ang paligid sa kanyang likuran ay nagliliwanag sa nakakasilaw na berde, isang kulay na nagdadala ng matinding panganib at nagbabadya ng kapahamakan. Doon, tumindig ng matuwid ang pinuno ng angka ng Umbral, ang hari ng mga pangil, bakas sa kanyang mukha ang walang kapantay na kumpiyansa, at sa tinig na puno ng panunuya ay kanyang winika. Ha? Isang kumpol ng mga palaka sa ilalim ng balon, kahit pa makatagpo kayo ng kapalaran sa isla na ito, kayo'y nananatiling mga langgam na pilit yuyugyug sa isang punong matibay. Kapag sumiklab ang dakilang digmaan, ni hindi kayo karapat-dapat maging pagkain ng kanyan. Dagdag pa niya, sa tinig na pasiga, puno ng paninindak at hamon. Ngayon, padadalhan ko kayo ng kaparusahan, lalo na ikaw, Ye Junlin. Matagal ka nang tumatalon-talon na parang walang saysay, ito na ang huling yugto ng iyong palabas. Ngunit walang pag-aalinlangan, sumugod si Zhou Wuchen, tangan ang kanyang espada, diretso sa direksyon ni Hari ng mga Pangil, bakas sa kanyang mukha ang naglalagablab na galit, at sa tinig na umaalingaw ay kanyang isiga. Harang ng kailaliman ng bangin, paano ka nagtatapang-tapangan, isang hamak na tribulation realm lamang, mamatay ka sa kamay ng isang walang kamatayang nilalang. Samantala, sa kabilang panig, nang masaksihan ng mga grupo ng mga tagapaglinang ang pagsugod ni Zhou Wuchen, sila'y napangisi, kumpiyansa ang nakaukit sa kanilang mga mukha, at isa sa kanila'y nagwika ng may panunuyang halakhak. Tila ba ang kailaliman ng bangin ay nasa bingit ng wakas, dumating pa mismo ang hari, ngunit sinusubukan pa rin niyang pigilan ang isang karwaheng dumudurog gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dagdag ng isa pa, puno ng paghanga, ang kapangyarihan ng walang kamatayang espada ng Niebe ay kayang pumatay ng Diyos at demonyo, tiyak na mapapahamak ang hari ng bangin. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi lamang si hari ng mga pangil, taas noong tumitig siya kay Zhou Wuchen, at mariing winika ng may panunuya. Isa ka lamang bagitong tunay na immortal, ngunit ngayong araw ipapakita ko sa iyo na laging may mas mataas na antas na dapat marating. Pagdaka, walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang kanyang lampara, mabilis niya itong inaktiba, at mula roon ay lumaganap ang kumukulong lilang apoy, sa isang iglap, ang apoy ay nag-anyong mga dragon na kulay lila, tila mula sa kailaliman ng impyerno, ang kanilang paglitaw ay nagdala ng nakabibinging presyon at rumaragas ang bugso ng hangin, at agad silang sumugod kay Zhou Wuchen. Samantala sa ibaba, napaatres ang mga tagapaglinang, nadudurog sa bigat ng presyon at bugso ng hangin. Bakas sa kanilang mukha ang sindak at takot, at isa'y napabulalas. Anong matinding presyon ito, dagdag pa ng isa, halos mawala ng hininga. Hindi ako makahinga, sa puntong yon, si Zhou Wuchen ay naglabas ng isang mapangwasak na hiwa ng espada, desperadong pangontra sa mga dragon, ngunit walang kahirap-hirap na winasak ng mga dragon ang kanyang atake, ramaga sa ang kanilang apoy, tumama sa kanya ng buong lakas, dahilan upang siya'y mapatilapon, bumagsak sa lupa, at napaatres sa gitna ng alingawngaw ng kapangyarihan. Sa sandaling yun, mariing itinarak ni Zhou Wuchen ang kanyang espada sa lupa, pilit pinipigilan ang kanyang pagkakaatres ng ilang metro, bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat at pagkayamot, at mariin niyang winika. Paanong nangyari ito, isang atake mula sa tunay na immortal, basta na lamang nabasag ng ganoon kadali? Dagdag pa niya, puno ng pagkasindak ang kanyang tinig. Ang kapangyarihan ng ganitong kasangkapan ay hindi dapat umiiral sa mundong ito. Sa puntong yun, makikita ang hari ng mga pangil, napapalibutan ng mga kadinang may matutulis na dulo na nagmumula sa kanyang lampara, bakas sa kanyang mukha ang kumpiyansa, at mariin niyang winika ng may paninindak at paghamak. Ito ang kataas-taasang kasangkapan ng kailaliman, ipinagkaloob sa akin ng sugo, paano makakapalag ang mga uod na tulad ninyo? Dagdag pa niya habang pinapakawalan ang mga cade ng matutulis. Ngayon, maging pagkain kayo ng aking kasangkapan mula sa kailaliman. At doon, walang habas na umatake ang mga kadinang sa mga tagapaglinang, napahiyaw sila bago mawala ng ulirat, habang ang iba namay nagpupumiglas sa pagkakagapos, sinisipsip ang kanilang mga kaluluwa, isang eksenang nakakagimbal at nakakatakot. Sa sandaling yun, makikita ang hari ng mga pangil na malakas na tumatawa, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang patuloy na sumisipsip ang mga kadena mula sa kaluluwa ng mga tagapaglinang,
kasabay nito, masigla niyang sambit. Haha, ang lasa ng mga kaluluwa, kay sarap, ito ang tunay na sindak ng mga yaman mula sa kabila ng daigdig. Dagdag pa niya, habang si Zhu Huachan ay bahagyang nakaluhod sa lupa, habang lumulusob ang mga atake ng mga kadina na nag-anyong dragon. Ngayon, gagamitin ko ang iyong walang kamatayang kaluluwa bilang unang dugo na iinumin ng aking kasangkapan upang pumatay ng isang immortal. Mariing sambit naman ni Zhu Huachan, puno ng panghihinayang at bigat sa kanyang tinig. Hindi, maaari bang sa mismong sandali matapos kong maging immortal, ako'y agad na babagsak, ngunit sa huling sandali, isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Doon, makikita si Ye Junlin na nakatayo sa kanyang likuran, at mahinahon niyang winika, umalis ka, ipaubaya mo siya sa akin, napalingon si Zhu Huachan, bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha, habang mahina niyang winika ang pangalan ni Ye Junlin. Samantala, nanlaki ang mga mata ni na Hong Chenny at Li Wuji nang masilayan ang pagpasok ni Ye Junlin upang sagupain si hari ng mga pangil, bakas sa kanilang mukha ang pagkagulat at pagtataka, kasabay nito, mariin na napasigaw si Li Wuji. Guro, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Mariing tanong naman ni Hong Chenny, puno ng pagtataka. Bakit siya sumasalubong sa kanyang kamatayan? Sa kabilang panig, mariing napasigaw ng huwag ang mga tagapaglinang, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala para kay Ye Junlin. Sa sandaling yun, mariing itinuro ng hari ng mga pangil si Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang galit at pagkayamot habang pinapakawalan ang mga kadena upang salakayin siya, kasabay nito, pasiga niyang winika ng may paninindak at paghamak. Ye Junlin, hindi ko inaasahan na lalapit ka mismo sa aking mga kamay, ngayong araw, gagawin kitang bandilang sakripisyo, at pagkatapos ay lilipulin ko ang lahat ng naririto. Doon, ang mga kadina ay nag-anyong dragon na sumugod sa direksyon ni Ye Junlin, ngunit sa halip na matakot, ngumisi lamang si Ye Junlin, puno ng kumpiyansa, sa isang matalim na titig, nagliwanag sa gintong enerhiya ang kanyang mga mata, at walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang malakas na bugso ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan. At doon, dumagundong ang abiso ng kanyang palatulong na sistema. Natukoy, ang tagapagsangkap ay inaatake ng isang tunay na immortal mula sa ikalimang langit, ang nakatagong kasanayan lumalakas kapag humaharap sa malakas, ay aktibo. Dagdag pa ng sistema, nakamtan mo ang kapangyarihan ng tunay na immortal mula sa ika-6 na langit. Samantala, nang masaksihan ni Zhu Huachan, Hong Chenny, at Li Wuji ang biglaang pag-angat ng kapangyarihan at pag-abot sa bagong antas ni Ye Junlin, halos hindi maipinta ang kanilang mga mukha, bakas sa kanilang mga ekspresyon ang matinding pagkagulat, habang nakapako ang kanilang mga mata sa direksyon ng lalaking tila biglang naging alamat. Sa puntong yun, makikita si Ye Junlin na tila ba walang pakialam, ngumunguya pa habang nakapikit ang mga mata at walang pakialam sa papasugod na mga dragon. At sa isang iglap, walang pag-aalinlangan siyang nagpakawala ng isang malakas na dura, diretsyong tumama sa mata ng dragon, dahilan magsanhi ito ng isang nakabibinging pagsabog ang sumunod, at sa isang kisap mata, naglahong parang alikabok ang dragon na iyon. Nang masaksihan ito ng mga tagapaglinang, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa matinding gulat, bakas sa kanilang mga mukha ang hindi matumbasang pagtataka, habang hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Nang masilaya naman ito ni Zhu Huachan, napanganga siya, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla, at mariin niyang winika sa kanyang sarili. Totoo, isang tunay na aura ng immortal, nakatatandang Ye, ikaw pala ay isa ng immortal. Sa kabilang panig, ang hari ng mga pangil ay napakunot ang noo, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng pagkagulat, habang pabulong niyang winika. Ang kasangkapang yun mula sa kailaliman ay sandata ng tunay na immortal mula sa ikalimang langit, kahit isang immortal, hindi dapat ganoon kadali ang pagwasak sa lamparang yun. Sa puntong ito, walang takot at walang pag-aalinlangan na lumapit si Ye Junlin sa hari ng mga pangil. Bahagyang napa-atres ang hari, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, kasabay nito, mariing winika ni Ye Junlin, puno ng panunuya. Lumapit ka pa rito, para lamang bigyan ako ng karagdagang karanasan, kay bait mo naman. Karanasan, mariing sambit ng hari ng mga pangil, puno ng pagtataka at pangamba. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang lumuhad, iniyuko ang kanyang ulo, at iniabot ang kasangkapang mula sa kailaliman upang magmakaawa para sa kanyang buhay,
pawisan ang kanyang mukha habang mariin niyang winika. Hanggat ikaw ay masisiyahan, dakilang immortal. Agad namang kinuha ni Ye Junlin ang banal na kasangkapang yun mula sa kailaliman, walang pagdadalawang isip, at itinago ito, kasabay nito, kalmado niyang tinanong. Sinabi mong ang kasangkapang ito ay ipinagkaloob sa iyo ng isang sugo, hindi ba? Sabihin mo, sino ang sugo na yun? Sa puntong ito, makikita ang hari ng mga pangil na nakaluhod sa harap ni Ye Junlin, dinudurog ng matinding presyon at takot, pagkatapos, malakas niyang iniyuko ang kanyang ulo sa lupa, nagmamakaawa. Ibinabalik ko ang bagay na ito sa dakilang immortal, ito'y mula sa isang banyagang sugo. Dagdag pa niya, nanginginig sa matinding takot. Nabulag ako ng kasakiman at sumunod sa mga utos ng halimaw na yun, maawa ka, handa akong pamunuan ang kailaliman ng bangin sa pagsuko. Sa sandaling yun, bahagyang itinaas ni Ye Junlin ang kanyang ulo, nakatitig sa nakaluhod na hari ng mga pangil. Bakas sa kanyang mukha ang bigat at paninindak, habang mariin niyang winika. Ang kailaliman ng bangin ay 2 taon ang nakikipagdigma, hilaga at timog, kunwari nagpapalawak ng teritoryo, ngunit ang totoo, sinisiguro ninyo ang mga lugar na may mga tarangkahang bituin, hindi ba, naghahanda upang kontrolin ang kanilang bilang bago pa man ang lahat. Pabulong na sambit ni hari ng mga pangil, habang dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niya ang tungkol sa aming plano sa tarangkahang bituin. Pagkatapos, bahagyang ngumisi si Ye Junlin, at kalmadong winika, puno ng katiyakan. Ang mga tarangkahang bituin ay nagdurugtong ng di mabilang na mga daigdig. Kapag nabuksan ang mga ito, ang mga hukbo mula sa kabila ng mga bituin ay maaaring direktang sumalakay at sakupin ang silangang bahagi ng ating Kunlun Realm, at ang sugo na binanggit mo, tiyak na mula sa mga puwersa sa kabila ng ating kalangitan. Hindi naman siguro nalalayo ang aking pagsusuri, hindi ba? Nang marinig ito, agad na tumugon ang hari ng mga pangil, bakas sa kanyang mukha ang paghanga na may halong pag-aalinlangan, habang mariin niyang winika. Dakilang immortal, inaamin kong makapangyarihan ka sa silangang kalangitan, ngunit kung ihahambing sa mga tunay na dalubhasa mula sa kabila ng langit na ito, halos wala kang halaga. Dagdag pa niya, habang tila nag-aalok ng pakikipag-alyansa. Sa halip na hintayin ang pagsalakay ng koalisyon mula sa labas ng daigdig, hindi ba't mas mainam na makipagtulungan sa kanila, upang masiguro ang isang maaliwalas na kinabukasan? Bago sumagot, bahagyang hinawakan ni Ye Junlin ang kanyang baba, ngumiti siya ng bahagya, at mahinahon niyang winika. Sinusubukan mo akong akitin, kawili-wili, masiglang sambit naman ang hari ng mga pangil, puno ng kagalakan. Kung yan ang nais mo, dakilang immortal, maaari kong iparating ang mensahe. Sa sandaling yon, bahagyang iniikot ni Ye Junlin ang kanyang katawan sa gilid, bakas sa kanyang ekspresyon ang malamig na katahimikan, habang mariin niyang winika. Sige, salamat sa pagsisikap, mariing tanong naman ni hari ng mga pangil, habang sabik na naghihintay ng tugon. Ano ang masasabi mo? Ngunit, kabaligtaran sa inaasahan ng hari ng mga pangil, mariing itinutok ni Ye Junlin ang kanyang 2 daliri sa noo ng hari. Bahagyang napa-atres ito sa takot at pagtataka, kasabay nito, mariin na winika ni Ye Junlin, puno ng paghamak. Mga duwag na daga na nagtatago sa dilim, pagkatapos, agad siyang gumawa ng kilos ng pagpitik ng daliri, unti-unting namuo ang gintong enerhiya sa kanyang kamay, dahilan upang manginig sa matinding takot si hari ng mga pangil. At sa isang iglap, sa mabilis at malinis na galaw, walang awa niyang pinakawalan ang matinding atake gamit lamang ang pagpitik ng daliri, tumilapon ang hari ng mga pangil sa malayo, parang isang bulalakaw na sumabog sa kalangitan, at tuluyang nawala ang kanyang buhay. Sa sandaling yun, bahagyang hinay pa ni Ye Junlin ang kanyang daliri, at pabirong winika. Payapa na ulit ang mundo, samantala, sa likuran, halos manigas na parang bato ang mga tagapaglinang, nakatitig sila kay Ye Junlin, hindi makagalaw sa matinding pagkagulat mula sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos, agad silang nagbunyi, masiglang binibigkas ang pangalan ni Ye Junlin, bakas sa kanilang mga mukha ang kasiyahan, habang pasiga nilang winika. Dakilang Ye ay makapangyarihan, dakilang Ye ay hindi matitinag, ang banal na lakas ni dakilang Ye ay walang kapantay. Mahinahon at pabirong sambit naman ni Ye Junlin, habang bahagyang nakangisi, pangkaraniwang galaw lamang yun. Tahimik lang tayo, tahimik lang, pagkatapos, tumayo siya ng matikas, tumingala sa malayo,
Bakas sa kanyang mukha ang kapanatagan, habang mahina ang winika sa kanyang isipan, Hayes, sa wakas, natapos na rin ang usaping ito, panahon na upang bisitahin ang bagong pamamakong isla ng Guanshan.